Showtime! Sa sobrang interesante ng ating national hero na si Jose Rizal na binaril at namatay 119 years ago, December 30, 1896, may mga ilang dayuhan na nadala upang siya at ang Pilipinas ay pag-aralan. Nung nabubuhay pa lamang siya, nariyan si Ferdinand Blumentritt, isang scholar na Austrian na ni minsan ay hindi nakatapak sa Pilipinas ngunit naging eksperto ng kultura at kasaysayan ng mga Pilipino. Nagsulatan sila ni Rizal, nagpaalitan ng mga aklat at upang makilala sa unang pagkakataon sa train station, dinrawing pa ni Rizal ang kanyang sarili. Tinawag ni Rizal na kapatid at soulmate si Blumentritt, ang kanyang tatay-tatayan at best friend. Isa namang Briton ang minsang nagkwento. In 1950, I was staying in the Manila Hotel. It was a lovely February morning, and I walked out to the Luneta and saw the statue. I thought it was interesting, so I walked over and saw it was Rizal's. Good gracious, I saw him in a postage stamp when I was a boy in school. This meant there was another great man of Asia I didn't realize about. So, I went to the bookshops, I got every book on Rizal I could find. At mula dito, isusulat ni Austin Coates ang Rizal, Filipino nationalist and patriot. Isa sa pinakamahusay na biografiya na isusulat ukol kay Rizal. Nariyan din ang Croat na si Anto Radic na nahumaling din sa pag-aaral ng buhay ni Rizal at gumawa ng psychoanalysis sa bayani. Tormented by eternal feelings of inferiority, Rizal made a career of ascension. Nariyan si Benedict Anderson na sinabing malaki ang papel ng mga isinulat ng kanyang tinatawag na Lolo Jose sa pagkatahang ng nasyong Pilipino. Inimagine ni Rizal ang nasyon. Nariyan ang dalawang Belgian na nagpakadalubhasa kay Rizal na naging bahagi ng Order of the Knights of Rizal, si Jean-Paul J.F. Verstraeten at si Lucien Espitel. Isang aklat ang nalathala ukol sa debosyon ni Lucien sa ating national hero na isinulat ni Dr. Emmanuel Franco Calairo, isa ring Knights of Rizal at Pangulo ng Philippine Historical Association, ang Belgian Rizalist. Masusing pinag-aralan ni Lucien ang buhay ni Rizal mula sa iba't ibang mga aklatan sa Europa at Pilipinas. Sinundan halos ang lahat ng pinuntahan ni Rizal sa Europa at naging tour guide ng mga karanasan ni Rizal sa Germany. Minsan pang dinal doon si Pangulong Cory Aquino at pangalawang Pangulong Doy Laurel. Nakadiskubre siya ng dalawang hindi pa nalalathalang sulat ni Rizal kay Blumentritt at kahit na destino sa Kabul bilang peacemaker ng NATO, hindi iniwan si Rizal at patuloy na nagbasa. Nasabi ko sa aking blurb sa likuran ng aklat, I hope Rizal's countrymen will be inspired by Sir Lucien's example to take a second look at Rizal and make him and heroism relevant again to our modern lives. Bagamat natatangi ang perspektibo nating mga Pilipino ukol sa ating kasaysayan, ang kaalaman ukol sa Pilipinas ay hindi monopolyo ng mga Pilipino. Walang karapatan ang sino mang pigilin ang kahit na sino na mag-aral ukol sa ating bansa. Ang scholarship ay para sa lahat. Si Rizal ay para sa lahat. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.